Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Na-miss ko na pong gamitin ang ating gold cards, so gold tarot cards. So tayo po ngayon ay magbabasa sa pamamagitan po ng ating gold tarot card, no? Sana po kayo po ay may natutunan o may nakita, no, dito sa ating reading of the day kahapon. So, random po, no? So, sa nakikita ko po ngayon ay ang taong pong ito ay nakakaramdam ng matinding pagsubok at sakit ng pakiramdam sa mga oras na ito, no? Siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkabalisa, heartbreak, talaga ngayon pa lang po talaga niya naiinda lahat ng mga nagawa niya po sa iyo. As a matter of fact, itong tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding pain, no? Siya naman po ang nakakaramdam ng matinding sakit at pagkabalisa, no? Sabi ko nga po sa inyo, paggising niya pa lang, naiisip niya na po agad yung mga nangyari, no? Pilit po siyang inuusig ng kanyang konsensya. Tama po ba yung Tagalog ko? Pagpasensyahan niya na po, no? Siya po ay nakakaramdam ng matinding konsensya at hindi niya po alam bakit siya ngayon nakakaramdam after all this time. Ngayon pa siya nakakaramdam ng konsensya sa iyo, no? Ang tao pong ito ay makakaramdam ng pagbalik sa kanya ng mga ginawa niya sa iyo, no? Sabi ko po sa iyo ngayon, bumabalik na po talaga yung mga consequences, o nakikita na niya o nararamdaman niya na po yung mga consequences ng mga ginawa niya sa iyo, no? Talagang sa nakikita ko po, bigla ka po nitong iniwan, pinagpalit at talagang niloko, no? Ngayon po siya nakakaramdam ng matinding pagod at consequences po sa kanyang mga action. There will come a time na itong taong to, iindahin niya po talaga yung sakit ng ginawa niya sa iyo. Ngayon po siya nakakaramdam ng frustration, depression, sadness, and negativity, no? Ngayon niya po yan naiisip lahat na bakit niya daw po nagawa sa iyo ang mga bagay na yan na makakapagpasakit sa iyong damdamin, ano? Hindi niya po alam, pero sa totoo lang po ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding heartbreak, no? Sa ngayon, ano, sabi ko nga po sa iyo, yung ginawa niya po sa iyo ay ginawa din sa kanya ng ibang tao, mas masahol pa, no? Yung balik sa kanya, mas masahol po. Sabi sa iyo, yung sakit na nararamdaman niya. Sabi ko nga kahapon na yung kalungkutan na to ay mas masahol pa po sa kalungkutan, ano? Talagang deep emptiness, deep sadness, and deep depression talaga. Ang taong ito, hindi niya po alam, pero talagang siya ay nakakaramdam ng matinding dagok sa buhay niya ngayon, no? Dahil hindi niya po alam kung saan siya magsisimula after lahat ng ginawa niya sa iyong kasalanan. Hindi na po niya alam kung saan niya pupulutin ang sarili niya, no? Parang ngayon niya nararamdaman na siya ay hindi trustworthy na tao, no? Parang may sakit siya. Sakit po kasi yan, Ngayon, ngayon parang feeling niya, lahat po ng makaaway niya ay siya ang may kasalanan. Why? Kasi po, nararamdaman niya po yung kabisitan niya, no? Yung bisit na bisit po siya at nadadamay po yung ibang tao sa kanya, no? Talaga pong sa nakikita ko, talagang meron po siyang matinding pinagdadaanan ngayon kasi po dahil po ito sa betrayal na ginawa niya sa iyo. Ngayon po siya nakakaramdam ng matinding sakit, no, sa mga ginawa niya sa iyo. Ngayon parang hindi niya maintindihan, parang bakit siya yung naaapektuhan? Siya naman daw ang nagdesisyon nito. Siya naman daw ang may gusto nito. Hindi niya daw talaga napag-isipan ng mabuti yung mga gagawin niya, no? Kaya ngayon po ay, dati po ay sobrang taas ng tingin nito sa sarili niya, ngayon ay may nararamdaman siyang panghihina. Or may nararamdaman po siya na hindi siya karapat-dapat, no, sa iyo sa ngayon, ano? Kung dati sobrang yabang nito, ngayon po parang gusto niya talagang magpahinga, lumayo, mag-journey, mag-reflect, no?
Ngayon pa lang po niya nakikita lahat yan na sabi niya ay dapat daw ay pinag-isipan niya muna ng mabuti lahat ng ginawa niya sa iyo bago daw po siya nagdesisyon sa mga bagay-bagay. Meaning, hindi niya po talaga pinagdesisyonan ang mga bagay-bagay, no? Talagang siya po ay pabara-bara sa mga isipan niya, no? Talaga pong itong taong to ay nakaramdam ng matinding excitement nung mga times na ginagawa niya yan. Ay hindi po talaga siya nag-isip, no? Hindi po talaga siya nag-isip kung ano ang kalalabasan. Bahala na bukas, basta gusto niya muna, enjoy muna siya, no? Pero ngayon po, ayan ang nangyari sa kanya, no? Para po siyang binuhusan talaga ng malamig na tubig at talaga pong hindi niya po akalain na babalik po sa kanya lahat po ng kanyang ginawa, no? Ngayon, umiiwas po siya sa mga tao, disconnected siya, dinidisconnect niya po ang sarili niya sa mga tao sa paligid niya. Bakit? Wala po siyang mukhang maiharap, no? Pahiyang-pahiya po siya sa mga pinasok niyang maling desisyon sa buhay niya. At kaya ngayon, ayan, siya po ay nagsisisi, no? Hindi niya po pinag-isipan yung mga actions niya. At ngayon, darating po ang araw na itong taong to ay hihingi ng tulong sa iyo. Dahil sa kakulangan sa financial, parang nawalan po ng direksyon yung buhay nito, no? Parang ang nakikita ko po dito ay talagang para po siyang mag-start sa zero, no, sa buhay niya. At talagang naiisip niya po ngayon yung lahat ng kabutihan mo sa kanya, pag-aaruga mo sa kanya. Ngayon niya po yan naisip, na nag-iisip po ito ng magiging buhay niya ulit, saan siya magsisimula, at ano po ang gusto niya. Nag-iisip din po itong ng pagkakaabalahan, ano ang pagkakaabalahan niya. So, siya po ay nag-iisip, no? Bumaliktad po kasi ang kanyang mundo. Yan. Nawala po ang kanyang mundo at talagang naging stagnant po siya, no? Kung hindi daw po siya a-action ngayon, talagang siya po ay mawawalan ng pag-asa sa mga susunod na panahon, no? And the tower, no? Sa nakikita ko po, ang the tower ay sabi ko nga po sa inyo, kung lagi kayong nanonood sa akin, ang the tower po ay isa po sa or talagang ito ang pinaka hindi ko gustong cards na mabubunot sa tarot card. Bakit? Para sa akin ito ang pinakamalas na card po, no, sa tarot card ngayon. At sa nakikita ko ay talagang hindi po siya matatahimik, no. Talagang yung paggulo po sa buhay niya ay sobra, no. Sobrang gulo po ang makikita niya, ang makukuha niya. Kaya talaga pong yan po ang nakikita ko, no. Talagang bihirang-bihira po talaga yung umalis ngayon siya at masaya agad siya sa buhay niya. Hindi po, no. Sa nakikita ko po ay talagang magulo po ang buhay nito. At sa nakikita ko, lalo pa pong gugulo ito sa mga susunod na panahon. Hindi pa po niya ine-expect, no, yung mga mas matitindi pong pagsubok na darating sa buhay niya. Basta ngayon po kasi ang iniisip niya, bahala na, come what may na lang, total wasak na rin naman ang buhay niya. Ano pa ba, no? Ano pa ba yung mangyayari? Wala na rin naman ito, no? Parang ang pakiramdam niya dito ay wala na rin namang masisira, so what more, no? Ayan. Grabe po, no? Grabe. Para po ako nang hihina sa nakikita ko sa kanya. Ay, matindi. No? Sayang po talaga siya, no? At talagang hindi niya po sinasadya daw ang lahat nangyari, pero hindi po naman yan sa hindi sinasadya. Hindi niya lang po napag-isipan, pero ginaw pa din po niya yan. Ngayon, nahihiya po siya sa mga tao. Alam niyang pag-uusapan siya. Alam niya po na pagchichismisan siya, kaya ina-isolate niya din po yung mga tao sa paligid niya. Very discouraged po ito sa buhay niya. Disappointed po ito sa buhay niya. Kaya po, ayan, what comes around goes around.
bumalik po sa kanya lahat ng ginawa niya sa iyo at talagang mas malupit pa po ang nangyari sa kanya. Hindi niya po yan inaasahan, biglaan po ang mga nangyari sa kanyang mga kamalasan, kaya siya po ngayon ay lungkot na lungkot. That's it for your first reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who na naka-resonate, can you please give me a like and comment down below. And please click the bell para naman po updated kayo sa lahat po ng ating mga latest video na in-upload. And also, marami rin pong salamat sa lahat sa inyo. And for those of you who would like to have a private reading with me or personal reading with me through video call, ay pwede naman po, no? Just message me at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account. Ayan. And messenger account. Kasama din po niyan ay akin pong nilabas yung fake account ng Lady Elena na kung saan ay makikita po natin siyang siya po ay nang i-scam, no, ng tao. Kaya talagang sa nakikita ko po ay sana po ay wag kayong magpapaloko, no, at talagang talaga naman po, no, sinasabi ko sa inyo, sana po kayo po ay, alam ko naman po na kayo po ngayon ay mas po kayo, mas parang alam nyo po pag kayo ay niloloko, no? Mas aware, yun po ibig sabihin, mas aware na po kayo. Yan, maraming salamat po sa kanya, sa inyong lahat. And sa akin naman po mga ever loyal, solid na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at palagi ko po kayong pinagdadasal, no? Sana po ay kumapit lang po kayo at talagang ang lagi ko nga po sabi ko sa inyong payo is just to live one day at a time. Do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Forgive yourself. Importante po yan na napapatawad po natin ang ating mga sarili. At prioritize yourself. Be grateful, no, na tayo po ay gising. At talagang may buhay pa at mababago pa po natin ang mga pagkakamali natin sa ating mga kasalanan. And also, you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the heartaches and pains na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Kailangan din po natin, mga kapatid, na mahalin po natin ang ating sarili because self-love is still the best love of all. Yan po, no? Minsan po talagang, ano na lang po yan parang bonus na lang po kung mahalin tayo ng mga taong mahal natin. Pero sasabihin ko po sa inyo na talagang ang pagmamahal natin sa ating mga sarili ang dapat po nating unahin. Dahil talagang dyan din po tayo makikita ng ibang tao kung paano po natin minamahal ang ating sarili. Okay? Maraming salamat po sa inyo and thank you so much for not skipping ads. And sana po, no, if for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po ay nalalapit na po ang ating One Love a Day. Tayo po ay nag-iipon na, no? So maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Maraming salamat po sa lahat ng mga suporta nyo at pagmamahal nyo sa akin. And rest assured, kahit nasan din naman po ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensohan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang
mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.